Love, Wala. huwag ka sanang mga high blood sa sasabihin ko. Okay. Bakit? Tungkol ba sa store? Ano nangyari sa store? Oo, may nagpunta doon. Dumating na magdanakaw pero hindi siya holdupper, kundi ex-best friend mo. Kinukulitin naman yata si Gina. Walang hiyang Jun niya, no? Ba't hindi na lang niya tayo tantanan? Ano naman ang ginawa niya kay Gina? Anong kailangan niya? Hindi ko alam. Pero masama ang kutob sa lalaking yun. Dahil kung ikaw, na-scam niya dati, baka yun na yung balak na gawin niya kay Gina. Love, huwag na huwag kang pumayag na maging biktima na ni June ang anak mo. Kailangan maputo na yung pambubudo ng scammer na yan kay Gina. Once and for all. May problema po ba? Wala naman. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo, Lord. Dahil pinagtanggol mo ako hanggang sa daddy mo. Anak, pasensya ka na kung naiipit ka sa amin dalawa. Tay, huwag niyo na po ako alalahanin. Ginawa ko lang naman po kung anong tama. Sa totoo lang po, ayoko kasing maipit si Mindy sa away ng pamilya natin. As much as possible, gusto ko na makisi Mindy sa environment na nagmamahalan at magkakasundo lahat. Napakaswerte talaga ng anak ko. Ikaw ang napangasawa niya. Tay, swerte rin po si Gerald na kayo po ang tatay niya. Kasi kahit naman po ang dami niyong pagkakamali noon, nakikita po namin na ginagawa niyo lahat para makabawi. Gina! Gina! Dad! Layuan mo siya. Ikaw, huwag ka makahaw sa akin. Dad! Dad, ano ba? Nag-uusap lang kami. Wala siyang ginagawang masama. Akala mo lang yun. Wala. Pero itong taong to, huwag kang maniniwala rito. Yan din ang ginawa niya sa akin eh. Kinuha niya yung tiwala ko. Pinaniwala niya sa akin na mabait siya at sincere. Pakitang tao lang pala. Hindi ka ba kontento sa ginawa mo sa akin? Muntik na sira ang buhay ko dahil sa'yo. Tapos ngayon, susirain mo yung anak ko? Tama na. Tigilan mo na yung anak ko. Hindi na ba rin si Gerald dahil anak mo siya? Pero hindi ako papayag na magkaroon ka ng kahit na anong parte sa buhay ni Gina at ni Mindy. Tsaka lang, Bert, huwag ka na lumapit. Lord, hindi naman ako papayag kapag babawalan mo ako. Kapamilya ko rin naman sila. Hindi. Wala silang pamilyang magnanakaw, manloloko at traitor. Bert, huwag naman ganun, Bert! Diba? Huling warning mo na to. Sinasabi ko sa'yo. Bert, Ubus na pasensya ko parang sa'yo. awa mo na, Bert. Huwag mo naman ako Papatawag ko yung pulis, okay? Opo, sir. Opo, papunta na po ako. Sina! Tabi! Sina! Okay ka lang, anak? Okay lang po. Okay na. Sina! Are you okay? I'm okay, man. Okay ka lang? Wala kang... Pasensya na po. Hindi ko po nakita. Sa susunod mag-ingat ka mo, hindi ka na makasagasa. Dad, Everything okay with you? I'm okay, I'm okay. Hindi okay, hindi ko lang masakit. Ay, importante, I'm safe, Dad. Hindi naman ako nasaktan. Salamat po, ma'am. O sige, mauna ka na. Ingat ka sa susunod, ha? Ingat ka lang. Ay, sinigli po ako. If you didn't do that, malamang nasagasaan na ako. I owe you my life. Thank you po. Sabi naman po ng doctor na wala naman po kayong fractures or internal bleeding. So, konting pahinga lang daw po. Makakauwi na po kayo. Salamat. Tay, sino yung mga lalaki na yan? Kilala niyo ba sila? Ba't nila kayo tinambangan? Hindi namin sila kilala. Napagtripan lang kami. Tay, sabihin na natin sa kanila yung totoo. Kaligtasan na po natin yung nakataya dito, Tay. Tolits, tumigil ka. Hayaan niyo siya magsalita, Tay. Ano yung sinasabi mo, Tolits, na nasa panganib kayo, ha? Nagsinungaling kami sa'yo. Sa inyong lahat.
Hindi totoong nagka-amnesia si tatay. At nagsinungaling ka sa akin, Tay. Hindi ka nagka-amnesia. Nasa ka ng mga panahon na yan. At ang tagal mo nawala. Patawarin mo ko, anak. Naging marupok ako nung makilala ko yung nanay ni Tolitz. Nang mabuntis ko siya. Wala na akong mahirap sa inyo ni Nora. Di na ako nagpakita sa inyo. Doon ako nanirahan sa Cebu kasama yung pangalawang pamilya ko. Gusto ko magpadala ng sustento sa inyo. Kahit pa paano, mabawasan yung atraso ko sa inyo. Pero malas ako sa trabaho at lagi hindi tumatagal. Kaya nag-isip ako ng shortcut, ng mas madaling paraan. At doon, nalulung ako sa sabong. Pero imbis na gumanda yung buhay ko, mas lalong lumubog. Kaya desperado makabawi sa pagkatalo. Nag-scam ako ng mga tao para may pangsugal ako. Kaso yung huling hinututan ko, parte pala ng sindikato. Hinanting nila ako. Wala na akong magawa kundi bumalik dito sa Maynila para takasan sila. Paano mo natin gawin sa akin, Tay? Kuya, Sinamantala mo ang pangungulila ko sa ama. Niloko mo ako. Patawarin mo ko. Akala ko bumalik ka sa amin. Para bumawi sa amin ni nanay. Yung pala, nandito ka lang. Dahil may problema ka tinatakasan. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Yun na lang ang naisip ko paraan. Ang sabihin nyo, makasarili kayo. Kaya nyong gamitin yung pamilya nyo para sa pansariling interes nyo lang. Binigay ko buong tuwala ko sa inyo. Pinaglaban ko kayo sa daddy ko. Tapos tama pala siya. I should have listened to him this whole time. Pinagsisisihan ko na nagtiwala ko sa isang sinungaling at manggagancho na gaya nyo. Kasalanan mo, te. Hindi mo ako nilaglag. Sana hindi tayo parang basang siso na pag-gala-gala sa kalsada. ano kung gusto niyong gawin ko, Tay? Habang buhay na lang tayo manloko? Tay, kung nasisikmura niyo yan, ako hindi ko na talaga kaya. Ayoko na manloko, ayoko maging katulad niyo, Tay. Putin nyo! Sa'yo na tatay ko! Ano ko dadalhin? Magagawin niyo sa akin, ha? Alam! Gusto mo pang makita ang tatay mo? Sabihin mo sa kuya mong big time. Bayaran ang utang na 5 milyon ni Marcel. Ite-text ko kung saan. Pero, wag na wag kang magsusumbong sa mga kapulisan. Kung hindi, tutumpa namin tong tatay mo. Maliwanag! Okay, sakay nyo! Tulog! Tatay ko! Nakademonyo kayo! Tay! Kuya, tinangay nila si tatay. Ano? Saan? Paano nangyari yan? Binalikan kami nung sindikatong ng bugbog sa kanya. Papatayin daw nila si tatay pag hindi naisoli yung merong nasikap sa kanila. Magkano utang ni tatay?
5 milyon. 5 milyon? Kasama na daw interes. Ganun ba ka-addict si tatay sa sabong para manghut-hut siya ng 5 milyon? Nangya naman, no? Ano nagawa ni tatay yun? Kaya naiintindihan ko galit ka kay tatay. Pero huwag mo naman siyang pabayaan. Alam kong pasaway siya at madami siyang maling nagawa. Pero tatay pa rin natin siya, kuya. E nakikiusap po ako sa'yo. Itas mo si tatay. Pabayaan, please, kuya. Ma, do you think we should call the police? I mean, out of everyone, silang nakakaalam kung ano dapat gawin sa sitwasyon na to. Pero masyadong delikado kung magsusumbong tayo sa pulis. Pagbantay yung mga sindikato, natutuloyan nila si tatay pag may nakaalam eh. What are you saying? Bibigay ka sa mga demands nila? Sa tingin ko, ito na yung pinaka-safe na paraan para makasiguro tayo na hindi nila sasaktan si tatay. Pasensya ka na, mahal ko. Ikaw na lang talaga yung nakikita ko na makakatulong sa akin. Yakakapalang ko na yung mukha ko. Nangiram sana ako sa'yo ng 5 milyon para matubos yung tatay ko sa mga kumidnap sa kanya. Mahal, alam ko masama pa rin loob mo kay tatay dahil sa panloloko niya sa ating lahat. Sobrang nahihiya rin ako dahil kalabisan tong hinihingi ko sa'yo. Pero mahal, wala na kasi ibang malalapitan eh. Bukas yung binigay na deadline ng mga kidnapper. Ikaw na yung titira kong pag-asa para maligtas ko yung tatay ko. Huwag ka na mag-alala. Hindi ko naman talaga matitiis si Tatay Marcel eh. Kasi buhay niya na ang nakataya dito. Iisang tabi ko muna ang tampo ko sa kanya. Because what's important is we save his life. I'll write you a check para ma-withdraw mo kaagad. Okay? Talaga, mahal. Salamat, ha. Maraming salamat. Total, inago mo na yung pagiging presidente ko ng kumpanya. Pwes, haharangin ko yung plano niyo ni Gerald para masira kayong mag-asawa. I'm sorry natagalan. I had to call the banker to tell them I have an unusual transaction. Medyo malaki din kasi yung amount. Okay lang, mahal ko. 5:00 pa naman yung sinabi ng mga sindikato eh. May oras pa. Here. Talagang hayop talaga yun. Gusto pa niyang makaskam, ano? Hindi daw papayag na lukuhin niya anak ko. Ano na naman yung ginagawa mo? Wala ka ba sa isip mo? Pagkatapos ng lahat ng kasamaang ginawa ng biyenan mo sa'yo, sa ating lahat, magbibigay ka pa ng pera? Dad, mas komplikado na ang sitwasyon ngayon. Pag di natin binayaran ang utang ni Tatay Marcel, baka patayin siya ng mga nag-abduct sa kanya. Paano ka naman nakakasiguro na kinidnap nga siya? Baka gawa-gawa niya lang yun. Dad, alam kong hirap na kayo magtiwala sa tatay ko ngayon. Pero nasa panganib po talaga siya. Gerald, I'm sorry. Manugang na kita ngayon. Pero hindi ako papayag na mabigay si Gina ng kahit na anong halaga sa pagluloko ng tatay mo. Maghanap ka na lang sa iba. Dad, pera ko naman ang gagamitin ko. I can do what I want with my own money. Mag-isip ka nga na mabuti, Gina. Pwede mong ibigay ang pera niya sa anak mo. Anong gusto mong mangyari? Gusto mo bang mawala na lang parang bula yung perang kinita mo? Dahil sa panluloko sa'yo ng biyenan mo? Dad, parang awa niyo na ho. Buhay ho ng tatay ko nakataya dito. Pinapangako ko sa inyo, babayaran ko kayo paunti-unti. Hindi ko itatakbuhan kagaya ng ginawa ng tatay ko. Huwag kayong magpapabola, ang dali niyong mauto.
Hindi nyo kasi, wala kayo ron. Hindi nyo naranasan yung ginawa sa akin ng tatay mo. Hindi makikinabang si June sa pera natin. Dad, naiintindihan ko ang galit mo kay Tatay Marcel. Pwede bang tsaka na lang natin siya singilin sa mga atraso niya sa'yo? We have to prioritize saving his life now. Hindi niyo ba alam at hindi niyo ba nakikita ang ginagawa niya sa inyo? Ha? Binamanipulate niya kayo. Ginagamit niya emotions niya. Kita mo ikaw, umiiyak ka ngayon. Ginagawa niya yun para makunan kayo ng milyon-milyon. Para kaawaan mo siya. Alam, sinasabi ko lang sa inyo to. Dahil ayokong maranasan ninyo yung naranasan kong ginawa ni Jun sa akin. Tinutulungan ko kayo. Dad, hindi ho scam to. Nakita namin mismo yung bumugbog sa kanya. Kinidnap po talaga yung tatay ko. Mga sindikatong sinasabi mo, nakasama ng tatay mo, kasabwat niya yun para kaawan lang siya. Huwag mo na pipilitin. Hindi na mababago yung isip ko. Ha? Huwag niyo nang pipilitin dalawa. Hayaan mo na, mahal ko. Naiintindihan ko kung bakit ayaw na magtiwala at tumulong ng dad mo. Hanap na lang ibang paraan. Gerald, I suggest layuan mo na ang tatay mo dahil mas lalo ka masasaktan pag nalaman mong puro palabas lang ang lahat ng ito. Iwanan mo na siya. Layuan mo na. Mal! Kasi tatay ko. Ano? Malinis ba? Oo, malinis! Mag-isa lang siya! Yan! Oh, ba't wala kang dala? Asan ang pera? Nasaan ang tatay ko? Tsaka na natin pag-usapan ng bayaran pag nakita ko na siya. Ilabas niyo! Tay! Tay! Sige! Ano? Masaya ka na? Oo ngayon. Asan ang pinag-usapan nating 5 milyon? Wala pa akong nabubuong 5 milyon. Pero ito yung kotse ko. Kunin niyo muna to bilang unang bayad. Yung balance, ibibigay ko na lang pagka nakadilihensya na ako. Ginagago mo ba kami? Ano palagay mo sa amin? 5-6? Pautangan? Gago pala ito eh. Wala pa akong hawak na ganyang kalaking halaga. Hindi naman ako'y mayaman eh. Yung pamilya ng asawa ko. Sinubukan ko lumapit sa kanila pero nabigo ko eh. Kaya bigyan niyo pa ako mahabang panahon. Siguro, mas maubliga ang asawa mo at ang pamilya niya na maglabas ng pera kung mas malapit sa kanila ang magiging hostage namin. Hawakan niyo! Hawakan niyo ako! Sandali! Huwag niyo damay ang anak ko dito! Tay, anong gagawin natin? Lamang sila. Paano tayo makakatakas? Basta dito ka lang. Gagawan natin ng paraan. Ako bahala. Tay, anong gagawin mo? Baka mapahama ka. Bahala alam kung ginagawa ko.
Pasukin niyo! Nak! Ligtas na tayo. Kaya na makakawin na. Tara na. Tay. Tay, kumapit ka sa akin. Dadali kita sa ospital. Sorry, anak. Sorry, anak. Hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Tay, huwag ka na magsalita. Ipunin mo na yung lakas mo. Halika na. Pasensya ka na, anak. Ginulo ko pamilya mo. Damay ka pa sa mga kagaguhan ko. Tay, lumaban ka. Lumaban ka. Dadali kita sa doktor. Halika na. Huwag di na ako abot, anak. Mukhang magkakaiwalay na naman tayo. Pero masaya ako. Kasi kahit konting sandali, nabuo tayo. Tay, lumaban ka. Gagaling ka. Makakasama ka pa namin. Tumayo ka na dyan. Halika na. Mahal na mahal kita, anak. Tandaan mo yan. Mahal na mahal kita, anak. Tay. Tay! 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 Tay, huwag mo kami ngayon, Tay! Tay! Tay!